Una sa lahat, maraming salamat for giving us this opportunity at saka yung pagbisita niyo sa aming munisipyo. Napakatindi ang dinaanan ng Butig, mga kababayan natin. Hindi lang yung seats, kundi ito rin ang isa sa sentro ng all-out-war ni Iraq presidency. After the fall of Camp Abu Bakar sa municipality ng Bantalong at sa Cabarira, pinuntahan nila yung Camp Busra, the Sikandasis Camp of the Maile. So matindi, alam niyo naman yung kuwan na nangyari doon sa all-out war. Din nasundan noong 2016 because of this notorious violent sa pamumuno ng tinatawag nating local ISIS or Mauti group. So napakatindi, 3 beses nila inatake ang Butig. Pero nung first 2 ng pag-atake ng Mauti sa Butig, hindi po ako mayor noon. So nung 2003, ako'y naupong mayor, nalo ang 2016 election. So napakatindi rin ng nakita niyo naman sa kung gaano kalaki. Ang daming bahay na nasira, hindi na bahay. Yung mga eskwelahan, wasak na wasak, pati mga madaris sa school, other infra. Napakalaki ang pinsala. Ganun din yung livelihood ng mga tao, mga kababayan natin sa Butig. But Marawi sis, dahil galing Butig yung Mauti, pumunta ng Tiagapo, then Marawi. So, part of it is, sabi nga nila, history. Marawi is alam naman ng buong mundo kung gaano kalaki yung pinsala na nangyari sa Marawi. Until now, hindi pa sila totally recovered. So kami, after the Marawi siege, we try our best. So, with support of yung mga kababayan, lahat kami mga stakeholders. Then in 2019, nagkaroon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao after the ratification of the BOL. That is an opportunity, very big opportunity for all the Bangsamoro at saka kasama kami dito sa Butig. So may mga binigay silang mga tulad ng mga kalsada, tulay, kung makita niyo yung mga dalawang tulay na napaka-importante nagawa, kalsada, to kasama itong municipal hall. Ang amin namang unang municipal hall, sinunog ng Mauti. Yun din kung maalala nyo, yung pinatayuan nila na maitim na bandila, ISIS flag. So, nandyan na ngayon, nasunog, hindi magamit. So, we are very thankful sa BARM, particularly MILG kay Minister Najib Sinarimbo for allocating a fund for the construction of the new municipal hall. Sabi si Governor Makakuha Abdul Rauf, dahil siya he was then the Executive Secretary. So, nung pagpirma ng MOA, for us to implement the project, nakapirma din si Executive Secretary ni Kakasami noong mga panahon na yon. So, ito, nakita niyo yung aming municipal hall. We really tried our best na mapaganda, na hindi tayo mapahiya sa BARM, hindi tayo mapahiya kay Minister Najib na bigyan tayo ng tulong. We sinigurado natin na kita nila na we also complement yung tulong na binigay nila. Nagsulika rin tayo. Tama yung sabi ni Kakasami kanina. Hindi pwede mag-dreaming lang. You need to work. And you need to work hard kung gusto mo maabot ang dream mo. And this is a dream not for our own personal interest, not for our family, but for the community, for the people of Butig. And we hope that the support now being provided by the BARM, tuloy-tuloy na, and as well as the provincial government. Papasalamat sa provincial government dahil nandiyan sila helping us, hindi lang kami sa Butig, kundi other municipalities. Kaya maraming salamat. Sana tuloy-tuloy na to. Talaga po, nakakalungkot nga yung mga eskwela, pati Madari School, nasira. Mabuti tinulungan tayo ng national yung agency na tumulong sa atin, providing funds para sa mga reconstruction ng mga school buildings.
yung DND, sila yung mundo. So, nakakalungkot nga nakita natin yung mga as I have always said na Butig was deprived of the peace and order sa napakatagal na panahon. Ngayon, yung mga anak natin hindi pa makapag-aaral. So, talaga nagsumikap kami. Hindi ko iniwan ng Butig. Hindi, ganun din yung mga supporters natin, hindi iniwan ng Butig. Kaya hindi tuluyang nasira ng mga Mountie at saka ISIS. With the support of the PNP, Armed Forces of the Philippines, may mga kamag-anak din tayo na talagang siguro dahil tama yung abon natin, tinulungan tayo ng Panginoong Allah to defend the community. The collaboration. The collaboration na bawat stakeholders. We try to impart sa mga kababayan natin na hindi tayo unlad, hindi na gamit ang gusto natin pag hindi tayo magtulong-tulungan. So, tayo nagpapasalamat. Nandiyan yung lahat ng mga barangay, mga konsehal, pamumuno na Vice Mayor, who are all supporting us, all out. Nandiyan din ang provincial government supporting us along this endeavor na ma-improve natin ang Butig, maging mapayapa, maging maunlad na bayan after several decades of violence, several decades of unstable peace and order. At po ng basic services, actually kasama tayo sa Power Day, meaning that all the basic services na kailangan ng mga kababayan natin, makikita natin sa munisipyo. Well, kahit naman, they are always coming because they are supporting, they are part of this endeavor. They are always part of this effort. Kaya they are very much aware yung mga programa natin. Kaya ibitayin natin sila hindi, pupunta sila. Palagi natin pinapangarap na magkaroon ng kalsada yung Butig, Barira, din Parangan, Cotabato. Napangalaki, hindi lang sa Pisano, natin na diyan nagtatago yung mga lowest elements, including NPA. Dahil napakalawak nga yung forest in between Maguindanao, Norte, and Lanao. So, diyan sila nagtatago, including this extremists. So, pag mamutasan natin magkaroon ng kalsada maganda, una, peace and order. Sigurado yan. Pangalawa, economic activity. Mayroon yan kasama na sa mag-improve because yung mobility na yung mga pupunta ng Cotabato, pupunta ng Parang, Puliok. Puliok is one of the port na i-develop ng BARM. Yun ay malaking port na i-develop ng BARM. So, makikinabang ang mga kababayan natin sa peace and order and economically. Yun naman ang puno-pulo, pag magkaroon ng hanap buhay yung mga tao, mapag-aral nila yung mga anak nila sa magagandang kuhan, ma-open yung kanilang pag-iisip. Kami po gusto-gusto na nagpapasalamat sa pamunuan ng BARM, kahit Chief Minister, kahit na hindi siya nakarating, but he was well represented by Governor Kakasame, Abdurrahman Pakakwa, as well as si Minister Najib. Minister Najib is the primary sponsor of this project. Kaya ito, pinaganda natin para hindi tayo mapahiya sa kanya. Yun naman ang advokasya, lalo tayo mga Muslim, it must be hindi lang legal, kundi moral. Kasi may mga na hindi naman nasasakop ng ating national law o regional law. Pero labag sa Quran at saka Sunnah. So we need to align all these things sa kagustuhan ng ating Panginoong Allah. As a Muslim, we need to promote moral governance. All out support.